Sa usapin ng cryptocurrency, isa sa pinaka-pinag-uusapang balita ay ang muling pag-angat ni XRP, lalo na matapos ang muling pagkakapanalo ni Donald Trump sa US presidential election. Ano po ang kinalaman nito sa presyo ni XRP? Alamin natin kung paano naging makasaysayan ang performance ni XRP noong unang termino ni Pangulong Trump at bakit naniniwala ang maraming eksperto na maaring ulitin nito ang ganitong tagumpay. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano nga ba ang performance ni XRP noong si Pangulong Trump ay unang naging presidente ng bansang US? Sa unang termino po ni Pangulong Donald Trump mula taong 2016 hanggang 2021, si XRP ay nagkaroon ng pinakamataas na presyo nito. Umabot po siya sa $3.84 noong January 4, 2018. Ito po ang kasalukuyang all-time high ni XRP ngayon na hindi pa muling naabot ni XRP sa nakalipas na halos 7 taon. Ngunit bago po matapos ang termino ni Pangulong Trump, nagkaroon po ng malaking balakid sa pag-angat ni XRP. Sapagkat noong December 22, 2020, inihain ng SEC ang kaso laban kay Ripple na siyang naging dahilan ng matinding pagbagsak sa presyo ni XRP. Naging formal ang kaso noong taong 2021 sa ilalim ng bagong administrasyon ni dating Pangulong Joe Biden na siyang naglagay ng bagong pamunuan sa SEC. Ngayon ay bakit may mga bagong pag-asa para kay XRP? Sa pagbabalik po ni Pangulong Trump bilang presidente, muling nabubuhay ang pag-asa ng mga XRP investors. At meron po tayong 4 na dahilan. Una ay ang pagkakaroon po ng malinaw na regulatory status. Mula nang magdesisyon si Judge Analisa Torres noong taong 2023 na si XRP ay hindi isang security, mas naging malinaw ang posisyon nito sa market. Ito ay nagpapakita ng mas magandang oportunidad na makabangon mula sa epekto ng kaso ng SEC. Pangalawa ay meeting sa Ripple team. Ayon po sa mga ulat, nakipagpulong umano ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse sa advisory team ni Pangulong Trump matapos ang eleksyon. Marami pong naniniwala na maaring magdala ito ng mas positibong resulta sa kaso ni Ripple. Pangatlo ay ang pro-crypto stance ni Pangulong Trump. Ipinahayag po ni Pangulong Trump ang kanyang suporta sa cryptocurrency na nagbibigay po ng mas malaking kumpiyansa sa mga investors sa US at maging sa buong mundo. At ang pang-apat ay ang market momentum. Ang presyo po ni XRP ay nakitaan ng pag-angat sa 0.84, ang pinakamataas sa nakalipas na 2 taon. Bukod dito, ang market cap nito ay umabot sa $45.57 billion. Kaya dahil dito ay si XRP ang naging pang-7 pinakamalaking cryptocurrency. Ngayon ano naman po ang maaring maging direksyon ni XRP ngayon? Sa kasalukuyan, ang mga eksperto ay naniniwala na si XRP ay maaring maging isa sa mga shining stars ng kasalukuyang bull market. Kaya narito naman po ang mga posibleng bagay na magpapalakas dito. Unang-una ay ang kanyang payment utility. Si XRP ay kilala sa mabilis at murang transaction fees, kung saan ay patuloy na kinikilala sa industriya ng global payments. Pangalawa ay ang kanyang ETF potential. Posibleng ang pag-aproba ng mga crypto ETF ay maaring magbukas ng bagong demand para kay XRP. Pangatlo ay ang market sentiment. Ang pagkakapanalo po ni Pangulong Trump ay nagdala ng renewed optimism sa mga investors na makikita sa biglaang pagtaas ng trading volume na XRP ng 73.24%. Ngayon ay ano naman ang
maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, narito po ang ilang mga puntos na dapat po nating isaalang-alang. Una ay ang timing. Kung si XRP ay muling aangat tulad ng performance nito noong unang presidency ni Pangulong Trump, ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga maagang investors. Sunod or pangalawa ay ang regulatory assurance. Dahil may malinaw ng posisyon sa XRP bilang non-security, mas nagiging ligtas ang pag-invest dito kumpara sa mga nakaraang taon. Yan, kumpara sa nakaraang taon. At ang pangatlo ay ang market awareness. Dapat din pong maging maingat sa hype. Tandaan, ang crypto market ay volatile at hindi lahat ng prediction ay garantisado. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang pagbabalik po ni Pangulong Trump bilang presidente ay nagdulot ng bagong pag-asa para kay XRP at sa mga investors nito. Gayunpaman, mahalagang manatiling mapanuri at huwag magpadala sa hype ng walang sapat na kaalaman. Ang mga pangyayari sa market ay maaari pong magbago anumang oras. Kaya mahalaga ang wastong pagpaplano at risk management. Bilang Pinoy crypto traders at investors, ito ay magandang oportunidad na maaring samantalahin. Ngunit tandaan, invest only what you can afford to lose. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.